po bang mga nagdaang bagyo dito sa Pilipinas na malalakas? Nung po ba mga panahon na yon na ay nakakaranas din tayo ng El Nino? Kaya po ganun katindi yung naging epekto nito? Yung mga super typhoons Well, talaga natin? Yan yung time po ng 2009-2010. So, nandiyan po si Ondoy. So, severe tropical storm si Ondoy, pero madaming ulan during panahon ng habagat. And then, sumunod po si Pepeng. So, nagkaroon po tayo ng mga matatagal at matitinding bagyo, mga typhoon, super typhoon Pepeng. And then, nandiyan din po nung time na si Milenio, as in it was 2006. So, marami po tayong mga bagyo na nagdaan and also Egay. So, yun po yung mga naging mapaminsalang mga bagyo during panahon ng El Nino at habagat at yung katapusan ng habagat or papunta tayo sa Amihan. Oo. So for example, ito pong Ondoy, during that time na tumama po ito, strong El Nino po ang nararanasan natin sa bansa natin. Yes po, yung time na yun. So ito na po ang dapat na Opo. paghandaan ngayon ng publiko at ng gobyerno, kaya maaga pong nagbibigay ng abiso ang Pag-asa na yes, mababawasan yung bilang ng mga bagyo na dadaan sa bansa natin, pero kahit kakaunti, Pero, super typhoon or typhoon po yung ma-experience sa mga kababayan natin. Yes po. It- Mhm. Are Opo, there... Kung babalikan natin yung Yes po. Sige po, ma'am. kung babalikan natin yung 2023-2024, so moderate to strong El Nino yun. So 11 ang bagyo, but 7 out of 11 typhoon at super typhoon ang ating mga category that time. So even though no two El Ninos are alike, hindi pwedeng pare-pareho ang mga impact niya, but then it could happen po dun sa mga lugar na posibleng ma-affect. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.